Pork Barrel King. Oh, yan talaga ang bansang ngayon mga kababayan ng PCIJ. Dito kay Charis Pempenko, kay Sandro Marcos mga kababayan. Ang panganay na anak ng ating Pangulo, apo ni Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan, na ang nakadikit na issue simula't sa poll pa lang ay issue ng kurakutan. Simula sa Lolo Marcos Sr., issue kurakutan. Junior times 2, kurakutan. At etong third generation mga kababayan ng Marcos, gayon pa rin ang issue. PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Sila na mismo ha ang nagbukelya. At makikita nyo ito mga kababayan sa mga JAA na itong si Sandro Marcos ay limpak-limpak mga kababayan ang insertion o yung tinatawag na pork barrel. Iniba lang nilang pangalan pero gayon pa rin mga kababayan. Itong pork barrel na source ng kurakutan dyan sa Kongreso mga kababayan. Panoorin niyo po ha. May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at iniba lang nila dahil unconstitutional yung pork barrel. Sinabi na ng Korte Suprema mga kababayan. So pinalitan lang nila ng mga kababayan pangalan. Iniba nila ang scheme. Pero gayon pa rin. Sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte sa gobyerno ng Malacanang handang magpa-lifestyle check ang presidential son. Tapos ang magla-lifestyle check mga kababayan yung ICI lang din. Isang ahensyang itinatag ng kanyang ama. Diyos ko Lord. Ay mula sa TV5 Media Center ng sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, sa lahat. Maricel Soriano ay Halili, pasok! PCIJ, di ba't nung pandiniklara illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Oh, iniba lang nila ang pangalan. At iniba nila mga kababayan. Pinalusot. Mambubutas eh. Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, insertion pork barrel king, itong si Representative Sandro Marcos. Oh, PCIJ ang nagsabi niyan mga kababayan na pork barrel king Sandro Marcos. Grabe no? Grabe kung si mga kababayan, si Junior, times 2 ang ginawa ni Senior. Si Sandro mga kababayan mukhang triple ito. Dahil umpisa pa lang mga kababayan kapapasok pa lang niya sa politika mga kababayan, naging king na agad siya ng pork barrel. Paano na kung matutupad ang pangarap ng kanyang nanay mga kababayan na si Admiral na gawing presidente itong si Marcos Sandro? Exponential mga kababayan itong issue ng krokatan ng mga Marcos. Diyos ko Lord. Sinasabi kasi nila pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Wow! Billion pesos daw. Yung grabe, billion mga kababayan ha. Billion! Kung pagbabasehan nyo yung mga kababayan computation ng SOP, 25%. Bilyonaryo instant si Sandro Marcos mga kababayan. Sa kanyang distrito. Grabe! Natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito. Pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary. Bakit? Kasama bang ipagtanggol ni Claire Castro ang Sandro Marcos na yan mga kababayan? Hindi naman yan presidente kongresista yan. Bakit din si Claire Castro ang tinanong ninyo? Bakit hindi nyo i-reach out itong si Sandra Charis Pempenko mga kababayan Jack Cyrus? Ito bang sinasabi na sacred cow? Grabe no? Payat pa mga kababayan pero cow na Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential. O bakit nyo tinanong kasi si Claire Castro? Son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So, ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle. Talagang dapat isailalim. Pero, hindi yung mag-lifestyle check mga kababayan, sila lang din. Bantay sa lakay yan Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, Diyos ko Lord. Nauna na rin naman daw another pambubudol Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Ito mga kababayan, alam na lang lahat ha. Alam na ng lahat na talagang ang nasa likod ng mga kurakutang ito ay ang Marcos. Ito lang bigla mga kababayan talaga ang todo depensa at todo panglilin lang mga kababayan. Grabing bulag-bulagan. Yan ang ginawang super weapon ngayon ng mga bangag mga kababayan. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na Pork Barrel King Sandro Marcos, sabi na PCIJ. Ng testimonya at maimbestigahan. Yan si Congressman Sandro. Jiggy? Rizal, sa ibang issue. Sana mga kababayan makulong yan. Para mahaba-haba mga kababayan pa yung pagdurusahan niya sa loob ng kulungan.
Oh, sabay-sabay silang makulong mga kababayan. Si Sando ang pinakabata. Oh, siya rin ang pinakakawawa. Na flag ng COA ang 14 million pesos non-collected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag? Pautot lang yan mga kababayan. Ang liit ng 14 million. Para kunwari may na-flag daw sa kanila mga kababayan and then malulusutan din nila. 14 million, isang kainan lang yan ng mga bruha mga kababayan. Tama ka, Jiggy. Nasa 14 million tong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero Kunwari lang yan para sabihin na, pati kami nga na flag, meaning, walang ano dito, walang bias. 14 million. Ang dapat ang i-flag ninyo yung mga paano nyo ginastos. Unang-una, ito si BBM mga kababayan. Intelligence at confidential fund. Sige, sabihin natin na hindi na kailangan ng resibo. Pero, nasaan ang resulta? Okay lang sana mga kababayan kung mayroong resulta. Dapat alam na bangag mga kababayan kung sino-sino itong mga nagnakaw, nangurakot, gamit ang intelligence at confidential fund. Pero hanggang ngayon mga kababayan, gagastos ba tayo para alamin kung sino-sino yung mga nagnakaw? Anong pinagamitan sa mga intel fund din nyo? Tapos itong mga kababayan, pagtugi sana sa mga rebelde, anong pinagamitan nyo na etong mga sinasabing mga makakaliwa na inline sa mga rebelde? Kakampi na! Kakampwet! ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro. Ay, nakato si Claire Castro. 2024 kasi ito. So, 55% na raw itong kabuang halaga na ito. Yung nais pautot huwag nyo kami dala nyo sa pautot ninyo. Ang late ng 14 million. Kunwari lang yan mga kababayan. Para sabihin na mayroong na flag. Ang nangyari daw kasi, pinagpalawalan muna ng Office of the President yung ilang mga foreign trips ng ilang mga departamento o kagawaran ng Bayaran ninyo yung mga ginastos ninyo sa ibang bansa. Mga animal. Gumastos sa bilyon-bilyon mga kababayan. Walang nakuhang konkretong na mga investors. Puro hangin, pledges. gobyerno. Yan ay para hindi na nga maantala yung mga biyahe, especially kung makikita Yan nila. Apo lakbay. Very significant at urgent din naman ito. Ayan ang bruha mga kababayan. Diyos ko Lord, ang laki ng tiyan, Mga biyahe na ito. Tingnan nyo mga kababayan, Parang, ba itong hindi proportion itong tsura ni Admiral mga kababayan. Parang pang Halloween, Ang tataas ng mga kamay at ang papayat ng kamay. Tapos, ang katawan, parang LPG, sabi ni Ka Eric. Hindi natin malilimutan yung sabi ni Ka Eric. Para daw gasol. Price gas. Itong mga kababayan, katawan ni Admiral. Pero sa ngayon daw ay nagpakalat na rin daw ang Ayan si Pork Barrel King, Ang tatay niya, Budol King. Office of the President ng mga demand letters dito sa mga binanggit Ay, nako. na departamento o kagawaran ng COA. Ayan, i-lifestyle check din yung Admiral na yan, mga kababayan, Sa Office of the President. Ay, nako, tingnan nyo, mga kababayan, Parang, ito si Admiral, Parang, ano ba to? Something is, pansinin nyo na lang ang mga demeanors, mga kababayan nyo. Tingnan nyo, nakatingala. Pansinin nyo ang mga demeanors, mga kababayan, para talagang, ano ito? Kagaya din ba ito ni Claire Castro, mga lukarit din, mga kababayan? Balik sa Office of the President, yung pera nila. Meron na rin daw Anong tinitinggalan nyo dyan, butike? ibinigay na deadline ang Office of the President para sa mga kagawaran na ito na isauli ang pera. Hindi lang naibigay ni Jose Castro yung eksaktong persya ng deadline dahil hindi niya hawak yung Ay, nako, walang alam. Paano pa naging press information officer na hindi niya alam? Yes, si Claire Castro, mga kababayan, wala yang alam sa mga actual na mga figures. Wala. Basta opinion na lang niya, mga kababayan. Hindi na press information, kundi press opinion officer. So, ito yung inaantabayan na natin at patuloy pa rin naman daw itong minomonitor ng OP. Jiggy? OP! Pahayag ng Malacanang kaugnay ng sinabi ni Congressman Kiko Barzaga na may kinalaman ng Pangulo sa pagsuspende sa kanya. Talaga? Di ba sino ang target ni Barzaga, mga kababayan, di ba? Si Bangag. Sino pa ba, mga kababayan, ang may hawak niyan? At natural, i-deny. Nako, umalma ang Malacanang. Umalma. Gigi, dahil para sa kanila, iginagalang naman daw nila ang naging desisyon ng House of Representatives tungkol nga dito sa suspension kay Representative Barzaga. Nalaman, mga kababayan, nalaman ang mga kasabwat ni Bangag. Yung 249, lahat ng yun, mga kababayan, kasabwat na yun sa mga pork barrel ng insertion ng Ang ganyan. hindi nila matanggap ay yung sinasabi niya na posibleng may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dito sa suspension ng nasabing Congress. Hindi lang posible, siguradong may kinalaman.
At ano nga dyan ni Undersecretary Claire Castro, bakit nun bang ipinost ng kongresista yung mga questionabling post niya sa social media? Nandun daw. Questionabling post, mga kababayan. Yung mga expose niya tungkol sa kurakutan. Oh, nasaktan sila. Sino ba ang subject nun? Di ba kayo nga? Pangulong Marcos. Desisyon naman ito ng kongresista. So bakit idinadawit ang pangalan ng Pangulo? Dahil hawak nga lahat, mga kababayan, ng mga ng presidente, ang mga kongresista dahil sama-samang babangag muli, mga kababayan. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. Ayaw namin. Ayaw namin pakinggan. Pasensya na, mga kababayan. Ayaw ko makinig dyan sa hudas na yan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Ito po muna, ma'am, sa mata po ng international community, sa mga nababasa nyo po, sa maaring maging epekto. Wala na. Sa international community, sirang-sira na si BBM, mga kababayan. Ito po nitong ganap ngayon dito sa ating bansa. Ano na po yung take nila, ma'am? Kasi ang nakikita ko po sa mga balita, parang abala sila kung paano mapalago yung ekonomiya. Dito parang abala sila paano mapaganda yung kanilang imahe o political... Minsan, mga kababayan, hindi gumanda ang imahe ng Marcos. As days goes by. Wow. As days go by. Programmer pa. Pabulok ng pabulok ang imahe ng Marcos, mga kababayan. Sa pang-araw-araw, lalong lumalala ang imahe ng Marcos. Wala na. No remorse yung at mga all. political agenda po nila, Prof. Oo nga, nakakalungkot na tayo ay ang domestic problem natin sa Pilipinas ay sobrang dami. Alam naman natin yan lahat, pero yung ibang mga counterparts natin na mga bansa, lalo na dito sa Asia, napag-iwanan na tayo. Napag-iwanan na tayo. Ang kanilang ekonomiya at magkaroon ng magandang pamumuhay ang kanilang mga mamamayan. Paano kasi, mga kababayan, ang ibang bansa, less ang corruption. Hindi kurakot ang leader, mga kababayan. Pero kung sa atin sa Pilipinas, ang makikita mo may political instability, you have like what you call allegations against the president himself. Hindi lang allegation, talagang na, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Na may kinalaman sa issue ng massive corruption, andyan yung... Yung massive corruption, hindi lang yung allegation. Kumpirmado yan, mga kababayan. Kumpirmado. Speech ni Senator Amy na nagsasabing drug addict daw ang ating presidente, which is kapatid niya yan. Isa pa yan, mga kababayan. Yung expose ni Amy, yan na? First-hand information. Reliable, mga kababayan, dahil kapatid. Yung ekonomiya mo, ang alam ko, hindi natin makukuha ang target natin na 5% growth. Even the end of the year, ang never. Quarter is kahit pa siguro end of his term, hindi natin kayang abutin, mga kababayan. 4.0 I think or 4.5 but I think it's 4.0. So ang ekonomiya mo may problema, ang dami ang foreign policy mo problematic din kasi ngayon I think alam nyo, Admar at saka MJ, na ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia ay sinasabi na allegedly, mayroon daw operation dyan sa San Fernando, Pampanga, na kung saan nagkakaroon ng recruitment ng mga Pilipino. Totoo yun, mga kababayan. Di ba, nagtawagan sina Zelensky, mga kababayan, at si Bangag. Pareho, di ba, silang mga pulburonik? ayon sa mga, mga kababayan, mga issues. Actively, nagre-recruit daw na mga, mga kababayan, mga kawal na, mandirigmang Pilipino para siyang lalaban para doon sa Ukraine, Diyos ko Lord. Sige, ipadala ng mga NPA, okay lang sa amin. Matapang naman kaya sila. Doon sila, mga kababayan, sa sa Ukraine, Igera. Lahat ng mga NPA. Pati na yung mga, mga kababayan, kakampi ng mga NPA. Nagrarally dyan. Ipadala na rin sa Ukraine. Payag kami. Isasalang sa Ukraine at saka parang ang operator ata is some kind of a defense or military establishment, not necessarily probably government, but maybe private. Bawal yan, di ba, mga kababayan? Anong kabangagan na naman ba ito? Etong gobyerno Marcos, mga kababayan, kung ano-anong kalokohan ang pinapasok. US na nandyan, tanong ko lang dyan. Ano kalokohan? Hindi daw totoo, pero ngayon may nabasa akong report from an international media na sinasabi nga na, natural, walang aamin yan. Ganun nga na nangyayari. So para sa akin, parang ang tanong lang kasi dyan, ano ba talaga? Kasi alam mo, may kasabihan nga, kung walang usok, kung walang usok, apoy, walang sunog, tama ba?
kasi English yung kasabihan na yan eh. So parang ganun ang nangyayari sa Pilipinas. When there is smoke, there is Sa fire. mga nakikita ko, kasi I'm not in the country, I'm outside, so parang from afar, Wag ka munang umuwi, baka pag-initan ka, Miss Ana. from a very objective na pagtingin, parang nakakalungkot. Ang Pilipinas, lalong bumabagsak, pero ang ibang mga bansa, lalong umuunlad. Napag-iwanan na tayo. Ang tanong, bakit Courtesy of the ngagba. kailangan mangyari sa Pilipinas ito? Dahil nabudol So tayo. yun eh. Totoo naman yan talaga. Yan naman talaga ang totoo dyan eh. Nabudol. At sa mga information din mula sa government side, sinasabi agad nila na sinasamantala daw ng China or may involvement daw yung China sa mga ganap ngayon sa ating bansa na pinapalaki, pinapagulo daw tayo rito. May Aawayin na naman niya ang China, mga kababayan. Kita niyo, mga kababayan, wala na masyadong issue sa West Philippine Sea, di ba? Dahil wala na eh. Napatay na ang issue, mga kababayan, dito sa flood control. Nabuking na sila, mga kababayan. Yun, yung issue ng West Philippine Sea dati. Na yung the same people, mga kababayan, ang nagpapalaki. Mga dilawan, pulahan. Eto mga nagrarally ngayon. Yun ang smoke screen dati, mga kababayan, para freely silang mangurakot. Naumay na ang tao doon, mga kababayan. And then, nabuking ang kinalang kurakutan. Ngayon, wala ka nang maririnig talaga. Di gaya ng dati, mga kababayan, araw-araw, West Philippine Sea, atin i-teach. Ay, nako. point ba yun, ma'am, or paglilihis lang talaga sa issue po? Kumbaga parang kaya ba nagkaroon ng korupsyon dahil ba sa China, or sinasabi nila na parang pinapalala kasi kumbaga nilulubos daw nitong China na Ay, nako. Ang kurakutan, kasama ba mga inchik dyan, mga kababayan? Ang nangurakot, etong nasa gobyerno. paigtingin para ma-divide daw yung Pilipinas po, Prof. Napaka irrational. Wala, isip bangag yan. Ang nag-iisip dyan, mga kababayan, isip bangag. Tawa. Kaya tayo pinagtatawanan ng buong mundo, and even ng mga Chinese, is precisely because of this kind of reasoning na mayroon ng ating mga government officials katulad ni Gibo at katulad ni Brunner. Nakakahiya sila, to be very frank. Kasi bakit? Ginagawa nilang boogeyman ang China. Boogeyman. Lahat na lang na nangyayari sa Pilipinas, China may kasalanan. Tapos, mga kababayan, ang gamit sa bahay, lahat made in China. O di kaya si Digong. Dalawa lang ang kanilang ginagawang ito scapegoat. Either si Digong Or China. si Duterte. Duterte or China. O di kaya ang China. Parang ano ba? Wala na bang ibang parang nakakahiya. Actually. Unang-una. At nakakaumay. Ano naman ang mapapala ng China kung sila ay makikialam sa domestic affairs ng bansa? In the very first place, lahat ba ng anong kinalaman ng China sa allegations implicating the presidential son, the first presidential son, pork barrel king. lady and the president on billions and billions of money na sinasabing corrupt packet. Anong kinalaman ng China sa pagiging bangag daw di umano ng BBM? Dati pa yung issue Wala pa, hindi pa tayo magkalaban ng China, mga kababayan. Bumabatak na daw yan si BBM, sabi ng mga testigo, mga kababayan. Like NME Magazine. Kilo-kilong pulburon daw, mga kababayan, ang dinadala doon sa Rolling Stones. And corrupted. Mayroon silang stake dyan? No, of course not. Yun ang problema ng yun ang problema ng gobyerno ni BBM at saka yung mga official niya. Hindi nila masagot ng diretso ang taong bayan sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kumukuha sila ng scapegoat at ginagawa nila isang bansa na wala namang pakialam sa domestic affairs ng bansa natin. So tapos nung ASEAN, nang away pa, mga kababayan, ng harap-harapan sa China. Ayun, mga kababayan. Napahiya. Sa halip na panahon yun ng mga kababayan, magkasundo tayo sa ating mga differences. Si bangag ng away, kapal ng mukha. Tayo sa international community, pinagtatawanan tayo dahil we are pointing to other countries. Yung actually ang dapat nating i-point is yung presidente mismo kasi siya ang implicated sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Yun yung dapat nilang sikmurain. Ang problema ni Gibo at na Brunner, hindi nila masikmura
ang nangyayari sa Pilipinas. Kaso, Kasabwat sila Kasabwat. hanging on to power. Kaya hindi nila masabi na may problema ang sarili nilang gobyerno na kung saan official sila. They are part of the problem, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Ito yung problema Why do you have to point fingers? Di ba? When in fact, kung ang titignan nila, kayo ang may problema, kayo ang nasa gobyerno. Imagine, massive corruption, billions of pesos. At saka sinong nagsasabi? Kasamahan nila before, best friend yan ni Martin Romualdez, close friend yan ni BBM at saka na kanyang anak. Ay, kandaming picture na nagkalat. Di ba si Saldico? Do you really think Saldico nagsisinungaling? I don't think so. May mga pruweba siya, may mga resibo siya. At sana nga ilabas ni former Congressman Saldico yung mga video. Kasi sabi nga niya, may mga video pa daw siya na pwede niyang ilabas. So, ilabas. Isali mo rin, Saldico, request natin ha. Yung partisipasyon, mga kababayan, ng Congress sa tuwad-tum-tuwad-tum, yung pakikipagsabuatan nila sa ICC. Kailangan natin yun para pangdagdag na, mga kababayan, ebidensya na talagang pinrame up si Tatay Digong, mga kababayan, yung mga ginamit na mga kababayan, na mga ebidensya nila. Invento lang yun, kagaya yung sinabi ni Akop, mga kababayan. Sinabi ni Akop ha. Isa yan si Akop na sa mga jablo, mga kababayan, na dapat panagutin din. Isa yun sa ginamit ng ICC, sigurado tayo, na sabi ni Akop, si Duterte daw, mga kababayan, ang sentro ng drug industry sa Pilipinas. Isipin nyo na lang, mga kababayan ha, anong ebidensya ni Akop, mga kababayan? Gumawa-gawa ng kwento. Tapos yun, mga kababayan, isa sa ginamit ng ICC. Si Digong ang sentro ng drug syndicate daw sa Pilipinas. Diyos ko Lord. Pas mo na, former Congressman Saldico, para magkaalaman. Hindi ka namin magpapatawad, Akop. Visit ka. Gagawin ka rin lang ng, ginawa. Para sila Paduano, sina Barbers, sina Utiring, mga kababayan. Poster boy So, todo nyo na, Congressman Saldico, para tamblahan na. Todo Ganun na! Dapat. Kasi, at the end of the day, ang ginagawa ni Saldico is, in a way, maganda para lumabas ang totoo at maging accountable dapat kung sino dapat managot. So, ito yun Bakit? Ang ekonomiya ba ng Pilipinas kasalanan ng China kung bakit bumabagsak? Bugsisi para may masisi lang, mga kababayan. Wala silang pakialam dyan. They're so busy with other stuff that, they don't even care what's going on in the Philippines because you know what? Even when you talk about trade, we are very small, minute. Wala silang mapapala sa atin, mga kababayan. Sa trade. Kasi inaaral ko ngayon yung bilateral trade ng mga bansa. Tayo ang mayroong mapapala. Tapos tayo pa ang choosy. At maangas. Bilateral trade between bangag China talaga, and bangag. the rest of Southeast Asia. You know what? 0.3% lang tayo or 0.2%. Point lang Hindi man lang umabot sa 1%. Don't matter to them, to be very frank. So bakit naman nila pag-aaksaya ng panahon ng makialam sa Pilipinas domestically? That's really crazy. Yun yung problema nga, sinasabi ko. Wala na silang ibang gagawing boogeyman kundi ang China or sometimes si Digong. Kasi bakit? Kasi hindi nila masagot ang tanong ng taong bayan. Bakit hindi nagpapa-hair follicle test ang presidente at 10 ng kanyang mga cabinet officials? Hala. Bumangag na yan, marami, mga kababayan ba? Marami nang bumangag dyan. Sigurado which tayo. Which is allegedly sinasabi na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Simple lang naman. Diba? Halos lahat sila, mga kababayan, ngiwi-ngiwi. Bakit ayaw? Pangalawa, bakit implicated ang first family sa massive corruption in government? At bakit hindi sila bumababa ng pwesto when in fact, itong dalawang reason pa lang to, wala ng trust ang taong bayan sa kanila. And really, there's a need for a change of leadership. So, yun pa lang. Talaga, there is a need talaga, mga kababayan, sa change of leadership. Dahil kung hindi, wala. Inidoro tayo lahat. Marami pang issues na iba, hindi nila masagot. So, ang ginagawa nila, kung sino-sino na lang ang kanilang biniblame para lang masabi na may kinalaman ito sa limbawa sa China. Sino-sino na lang. Diyos ko naman. Ano bang tingin nila sa mga Pilipino? Wala 1% lang ang mababa, mga kababayan, tingin. Mababa lang ang tingin nila, mga kababayan. Yan pa lang kanilang estimate sa Noche Buena. Sapat na daw sa 500, mga kababayan. Noche Buena na buong pamilya. Intelligence. Ay, nako. For God's sake. For Hindi God's ganun. sake. Matatalino mga Pilipino, kaya hindi nila kayang bulahin ulit at
gawan ng mga ganitong kwento. Hindi na po. Gising na ang Pilipino, alam nila kung anong totoo. Kaya kahit anong tago ninyo, kahit sinong boogeyman pa ang gamitin nyo, alam ng Pilipino kung sino ang dapat maging accountable sa nangyayari sa Pilipinas at the moment. Opo, ito pong mga halo-halo na po yung mga issues involved sa ating government ngayon, no? Issue ng korupsyon. Ang nabubuksan pa nga lang is itong sa flood control projects. Mayroon pang mga nababanggit na doon sa mga iba pang mga projects under ng DPWH. Meron pang doon sa farm to market roads pala. Meron pang issue dito sa presidente po natin, no, as per atin ng Pangulo. Meron na po ba kayong mga naririnig or lalo na doon sa mga investors po natin sa side po ng pagpapabuti ng ating ekonomiya po na nade-discourage na talaga, or meron pa ba silang sinasabing pwedeng maging remedyo para mahikayat pa rin sila kahit papano po na maglagak ng kanilang puhunan, or nandun na tayo sa point of no return na ba, or mga kakarampot na lang yung ating makukuha? Meron pa bang mga dapat pagbabago sa ating pulisiya po, Prof? Okay, kung pagbabago lang ang pag-uusapan natin, isa lang ang kailangan mangyari sa Pilipinas at this time. To be very, 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 very frank and honest, we need a change of leadership. That's really eminent and that's really imperative at the moment. I'm not kidding. That's the only way for the Philippines to be safe, and short term and long term. Kasi wala na tayong credibility sa buong mundo. Lagi tayong nasa headline. Kanina nabasa ko, nag-check ako ng international news, headline na naman tayo regarding Russia. Yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. And then headline tayo about massive corruption in government. Headline tayo na sinasabi ni Senator Amy na drug addict ang kanyang kapatid. Headline din yon. Hindi lang isang media entity yon. Maraming media entity kasi I'm always trying to kumbaga nire-review ko lagi at chine-check ko, minomonitor ang international news kasi I have to be kumbaga updated sa mga nangyayari sa mundo. That's part of my area of expertise, kumbaga. So yan. So, do you really think ang mga seryosong investor ipapasok sa Pilipinas para mag-invest kung ganito ang image natin? Pangalawa, may report na, 'di ba? 40% ang bumabagsak ang ating foreign direct investment. So, ibig sabihin, may problema ka. Ayaw mag-invest ng mga mga foreign investors dito sa Pilipinas precisely because unang-unang ayaw nila is massive corruption in government. At sino nga naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ang presidente mo ay allegedly drug addict din? So, alam mo yun, totoo naman yun eh. May mga business men tayo sa Pilipinas na mga prominente, nagsasabi din sila na parang nahihirapan. Sila mismo nahihirapan sa kanilang industriya, sa mga business nila, at nakikita nila na parang hirap at ayaw pumasok ng mga investors sa Pilipinas precisely because of the domestic situation, the domestic problem. Hindi lang naman kasi massive corruption in government ang issue sa Pilipinas at the moment. Because of this, mayroon kang clamor for accountability. To certain extent, you have what you call political instability. So dalawa yan lagi. Maraming kinoconsider ang mga foreign investors. Pero dalawa sa pinaka-importante is political stability and corruption. Now, in the Philippines, you have political instability to some extent, to a greater extent. Then you have massive corruption. So, dalawa pa lang na criteria, walay na tayo. So, totoo yun. Pangalawa, pagdating sa issue of nasa issue na ba tayo ng a point of no return, malapit na tayo doon. Malapit na tayo sa doomsday scenario. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, huwag na nating paabutin doon. Kaya nga ang panawagan ng mga taong bayan, karamihan ng mga Pilipino sinasabi, graceful exit ni BBM and let the country breathe, let the country have a space to breathe, and then peaceful transition to the next in line. Kasi kung talagang gusto mong makabawi ang Pilipinas, may hirapan tayong bumawi. Imagine mo, we're only what? Mayroon pang, ang administration ni BBM, mayroon pang at least more than 2 years and a half. And do you really think ang kanyang political capital,
trust rating, what do you call that, political legitimacy, mababawi niya in a matter of 2 years? Of course not. Why? Kasi tingnan mo, may nakulong na ba? Ang passport nga ni Saldico hindi pa cancel. Nauna pa nilang ipa-cancel yung kay Harry Roque na passport at saka yung ibang nakalista dun sa kaso na affiliated si Harry. Nauna pa kaysa kay Saldico. Nasamantalang si Saldico, ngayon, sinasabi nila may kaso na, andyan na. Hindi nga nila mapa-cancel yung passport Diba? So, how would you really account for all of these things? So, mabiblame mo ba ang mga foreign investor kung ayaw nilang pumasok sa Pilipinas? And one thing more, look, kaaway mo, ang BBM government is antagonistic sa China. So, China will not invest seriously in the country at the moment. I'm not kidding. On the other hand, kaandyan ang Russia. Medyo binabangga-bangga mo rin allegedly dahil dun sa report. And then do you really think the allies of this country who are members of BRICS, the strongest economy in the global south at the moment, will be interested in investing the country with all of this plus the geopolitics na nangyayari? Oh my God, ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military, using the country for their own purposes? You see, this is the reality of the country. So, sorry, kung wala tayong, yun na nga sinasabi ko, hindi natin kailangan patagalin ang sitwasyon na dumating tayo sa point of no return. There's always a way. Pero ang problema, ang sabi nga ni BBM kahapon, according to the PC, yung press statement nila, hindi siya bababa at tatapusin niya ang kanyang termino. Sabi ko, good luck to the Philippines if that's the case. So, ibig niyang sabihin, kagalitin niya talaga ang Pilipino. My God, sabi ko, hindi dapat tayo umabot sa ganung punto Pero, well, as you can see, sabi nga ni VP, sabi ni Sara, nasa DNA. Well, Opo. Yeah. Prof, bago lang si partner MJ, ang aside po ng ating defense sector, kilala na po nila sino po yung mga makakaliwang grupo na konektado sa CPP, NPA, NDF, no? Lalo na nung panahon ng Duterte administration na unmask talaga, no? Alam ng AFP to, alam ng militar, alam ng tawag nito ng Department of National Defense. Vocal sila ito during past administration. Pero ngayon, nagkaroon nga ng rally, no? Kamakailan. Wala tayong narinig sa kanila, no? Di ko alam kung mayroon bang sinabi, pero hindi ganun ka-hype unlike sa nakalipas na mga administration patungkol dito sa mga konektado sa CPP, NPA, NDF. Pero maalala natin noong November, kalagitnaan ng November na magkaroon po ng anti-corruption rally din, no? Yung iba't ibang religious group, no, yung INC, tapos iba pang organization led by General Pokis. Na brought up agad yung issue po doon sa involvement ng China, foreign funded daw. Itong daw lang kasi hindi pa nila ma-confirm kasi nakita nila na marami daw mga pagkain, kumbaga parang maayos daw yung naging rally, protesta, no? Hindi po ba kayo parang naiiba na po yung sa side po ng ating military ngayon pagdating po dito, pag-deal po dito sa tunay talaga? Para bang natatabunan na, meron na bang mga na-compromise dito sa mga issue, legit na issue na pag-uusapan po, Prof? Yun na nga ang kinalulungkot ko sa ating mga kapatid dyan sa Armed Forces of the Philippines. Alam ko naman na karamihan dyan matino Pero sa isang organisasyon, laging may naiiba, kumbaga. Pero sa akin kasi, yun na nga ang pinagtataka ko sa kanila. Bakit nakakalimutan nila na ang CPP-NPA, first and foremost, ito'y kinategorize before na kahit na nga ng United States and even other countries in Europe as a terrorist group. On the other hand, alam naman nila kung ano talaga ang gusto ng grupong ito. And ang pinaka-ultimate nila is to overthrow the government, the legitimate government. On the other hand, ilang sundalo ba ang namatay sa pakikipaglaban nila sa CPP-NPA, sa insurgent group? At hindi nila makita. At bakit ngayon, parang ano ba ang tingin nila, kaibigan na nila ito? Kasi
I understand that in politics, there's such a thing as unholy alliance between the left and even ngayon, yung dalawang factions ng left, the rejectionists and the reaffirmists, and the current administration. Kasi nangyari yan sa House eh. Kung makikita mo sa House, nung panahon ni Martin Romualdez, makikita mo mayroon sila, hindi man nila, ay Diyos ko, sa mga tulad ko, hindi nila maluloko ako sa mga ganitong usapin. Na tipong, kunyari, may criticism itong left, pero at the end of the day, pinagtatanggol din naman nilang si Martin Romualdez, or Martin Romualdez will be giving them more funding through, obviously, nangyayari yan sa House eh. So, makikita mo may unholy alliance sa mga ito. Pero ang tanong, why is it that the AFP is not reacting to it? Why is it that they are trying to swallow all of these things? When in fact, alam nila na hindi dapat. Kasi alam nila kung ano ang tunay at purpose na objective kung bakit nag-i-exist ang mga yan. Lahat yan. Hindi yan tago. Nakalantad yan. Maraming may alam dyan. Lalo na sila kasi sila nasa AFP sila, lumalaban sila sa mga ito kapag may mga encounter sa mga bayan-bayan outside of Metro Manila. O bakit ganun ngayon? Tapos ngayon, itong retired officers mo na retired generals, retired officers na they know what's going on in the country. They want to they want to express their sentiment na yung bansa mo nalulugmok na, kailangan isalba. Sasabihan nila na foreign funded daw. Sus Mariosep, at ang ina-accuse na naman nila is ang China. Wala na, yun na nga sinasabi ko, ang problema ng gobyerno na to, even ng ilang official dyan sa AFP, wala na, or even PNP, wala na silang ibang makita na sisisihin nila kundi ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically wala naman silang pakialam eh. Why would they do that? In the very first place, they're not stupid people. Kaya hindi ko maintindihan, why do you accuse UPI and even General Pukis saying na kaya nila nagagawa ang rally dahil funded? Diyos ko Lord, lahat ng tumutulong dyan sa UPI ay volunteers. Pera nila, sa bulsa nila ang ginagamit. Yun. Hindi dahil sa funded sila. Lahat ng nagbibigay dyan, puro donation. In kind and not even in cash. Nakita mo yung hitsura nila? Wala ngang, Diyos ko, eksakto lang ang makakain. Hindi nga makakain yung mga ibang nagrally doon dahil hindi enough yung mga food ng mga donations dahil dumadami ang mga tao nung rally ng November 16 ba yun? 16, 17, dapat hanggang 18. Kasi nga, wala namang it's a movement. So it's voluntary. Lahat nandun para tumulong pero walang perang involved dyan. Yun yung alam ko dyan. So, kasi ako, tumutulong din ako pagdating sa mga, like for example, kasi minsan pinapadala sa akin, halimbawa yung statement, o sige, ipopost ko sa social media ko. Oh, bakit? Nagpapabayad ba ako doon sa mga ganyan? Of course not, because that is my voluntary service dahil alam ko at naniniwala ako sa paninindigan ng UPI na binubuo ng retired generals and officers of the AFP and even probably ang PNP or other security forces na retired na. Naniniwala ako sa kanila na tumatayo sila para sa bayan at alam nila at may karapatan silang tumayo sa bayan natin dahil binuwis nila yung buhay nila nung nasa serbisyo pa para sa bayan. So kung sinong may karapatan para tumindig din para sa bayan, isa sila doon. Imagine, all throughout their life, they fought for the country. Tapos ngayon, they know what they're doing. Prof. Easy lang, Prof. Easy lang, ha? Chill lang tayo. Dito tayo. Mukhang hindi ka magiging easy sa tanong ko dahil nakaraan po kasi maraming nagko-question sa wisdom ng administrasyon kung bakit out of the many countries, Prof, sa buong sanlibutan, ang kinakausap ng presidente, Ukraine. Anong tingin, ma'am, ng international community sa ating pong pamahalaan? Yun na nga, pero alam mo, dalawa yan. Nakakatawa siya, na nakakalungkot, na nakakairita, na nakakainis. Alam mo, para tayong nakakahiya, alam mo, kasi sa dami ng pwedeng kausapin, bakit ang Ukraine pa? Nasamantalang, ang Ukraine, kung ihahalin tulad mo sa sakit, iniiwasan yan ng mga countries na, alam mo, magkaroon ka ng that serious talk with Zelensky, except for countries in Europe, like for example, UK,
France and even the United States under Trump. Nagagalit na si Trump kay Zelensky. Sinabihan na nga Zelensky, wag mo kaming gawing ATM, hindi kami takot sa'yo. Si Trump na mismo ang nagsalita. Tinawag pa nga ni Trump na corrupt si Zelensky o corrupt, mataas ang corruption sa Ukraine. Iyon, I mean, makikita mo yan sa mga speeches at sa mga tweet, sa nakapost ni Trump sa X. So, ngayon, parang kumbaga, parang may ketong siya na iniiwasan siya ng buong mundo. Pero out of the blue, BBM may phone call tapos magni-negotiate in terms of agriculture cooperation with Ukraine and all other things. Sabi ko, wala na bang option si BBM at nauwi tayo sa Ukraine? Ano yung ibig sabihin nito? Anong pinapahiwatig ng ganitong imahe na de facto leader pa nga si Zelensky hindi siya de jure. Kasi bakit? Supposedly dapat may election na sa Ukraine at nagpalit na sila ng gobyerno at ng leader. Kaso hindi, kumbaga, gumagawa si Zelensky ng paraan para siya manatili sa power at sa pwesto niya. Parang nangyayari din sa Pilipinas at mangyayari yan sa Pilipinas beyond 2028. Yung mga nakaupo dyan, hindi yan bababa. Tawag nito. So parang mirror image nga tayo mirror image. Ang tawag kay BBM ng mga tao sa international community, to be very honest and frank, is the Zelensky of Asia. Which is ako, sabi ko, wag naman. Kawawa naman ang bansa ko kung magiging Zelensky of Asia siya. Pero yun ang kanyang tagline or kumbaga mark sa kanya ng mga tao yung mga nakakausap ko from different countries, especially from the global south. Hindi yung mga nakakausap ko, hindi yan yung mga ordinaryong tao. These are academics, these are government officials, and these are even high-ranking people in their own countries. No? So, yun nga yung problema. So, sabi ko, ito ay imahin na ang gobyerno ni BBM, si BBM mismo, ay parang may tinatawag kang international isolation, na in a way, isolated na siya internationally. Kasi ang kaya na lang niyang makipagtsahan ay si Zelensky pa, na sa lahat ng leader, quote-unquote, kasi de facto leader nga yan, iniiwasan. And even yung patron ni Zelensky before na United States, ngayon, sinasabihan na siya na you shape up, you accept the peace plan ng Russia at ng United States na pinag-usapan, or else kami ang matatamaan ka sa amin. Even Trump is telling already Zelensky on this at being accused of corruption din si Zelensky. So, parang sabi ko, kawawa naman ang Pilipinas. Nauwi lang tayo sa, yan na lang ba ang kaya natin si Zelensky para kausapin? Yun na lang ba ang kaya ni BBM? Bakit? Kasi baka naman, ang mga leaders ng ibang bansa ayaw na siyang kausapin or humahanap ng paraan para hindi siya makausap. Sa dami ng, kumbaga sa gravity ng sitwasyon ng Pilipinas na kung saan buong ngayon ang nakakaalam. Imagine mo, ma-feature The Guardian. Lahat, from Europe to America, lahat. Nasa news po ang Pilipinas. Things, massive corruption in government and allegation, drug-dependent ang ating Pangulo at ang sa kanyang mga miyembro ng pamilya. So yun yung totoo. Ba naman ang leader din ng isang bansa, magdadalawang isip ka, usap sa presidente ng Pilipinas ngayon kasi baka naman hindi yan, hindi mo alam kung ngayon okay, bukas hindi. Kasi may conflict. When you talk about international relations, you need to be consistent. Change your decision or your engagement. Mawawalan ka ng tinatawag mong trust, hindi tiwalaan ng iyong counterparts from different countries. Yun yung totoo dyan. Nakakahiya at saka nakakahiya na nakakasad na nakakatawa na uwi tayo kay Zelensky. Wala ka na bang ibang makausap? Malaki mo pa sa buong mundo at sa iba't ibang dyaryo na talk with President Zelensky and we're talking about agriculture. Ang daming pwedeng kausapin sa Asia when you talk about agriculture. Ano bang meron kay Zelensky? Yung bansa of war, so magkikipag-usap ka doon, ano makukuha mo? May bibigay ba ang Ukraine sa atin? In terms of trade, in terms of
agriculture exchange, what it is, really. Kaya hindi ko pinoflong pa ng media sa buong Pilipinas, highlight pa at headline sa iba't ibang dyaryo. Sabi ko, hindi ba ang Malacanang on this? Pinagtatawanan tayo ng buong mundo dahil Mariosep. Sabi na mga high blood ka eh. Prof, dagang salamat. Maraming salamat